Dito ulit kami ngayon manananghalian sa bukid. So bago ako ngayon magluto ng aming tanghalian ay pinagukay ko muna itong aking jowa ng ubing kulay puti. Hindi ko alam kung anong eksaktong tawag dito, pero kung tawagan nila dito ito ay ubing puti. So pinagukay ko siya at yung pinapipili ko talaga is yung kulay puti dahil mayroong part nito na madilaw at yung part na madilaw ay sobrang tigas at matagal palambutin. So etong puti mas mabilis to palambutin kumpara sa gabing pangsigang. So binalik niya nga pala ng aking jowa yung pinaka mother at ibinaon niya uli sa lupa para tumubo uli. Pagkarating ko nga dito sa kubo ay hinugasan ko na ng ilang beses at hihiwain ko to ng maliliit dahil ito yung gagamitin kong pampalapot sa aking sinampalukang manok. Kesa sa gabing pangsigang, ito yung gagamitin ko at mas mabilis tong lumambot kumpara sa gabing pangsigang. Nagsala nga lang ako dito ng tubig at hindi na ako naggisa. Naglagay lang ako dito ng sibuyas, kamatis at yung ubing kulay puti at isinabay ko na yung manok. So hahantayin ko lang yan kumulo. At habang hinahantay kong kumulo, ito naman yung busy yung mga batang batuta na kumakain ng kaimitong sinungkit namin kaninang umaga. Binalikan ko nga yung aking niluluto at nung kumulo na ay tinanggal ko yung mga umiibabaw na kung tawagin nila ay dumi at naglagay na ako dito ng pampalasa gaya netong patis, pampasarap. Naglagay din pala ako dyan ng asin at naglagay ako ng siling green at inilagay ko na rin yung pang-asim. At bago siya kumulo, inilagay ko na itong petchay. Petchay lang yung pinakagulay niya. Okay na yan. Dinamihan ko talaga yung sabaw para sa mga bata. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay pinahango ko na yan dahil baka ma-overcook yung ating gulay. At pagkatapos nga namin mananghalian ay balik na uli sa paggagawa ng aming munting kubo at munting tambayan. So eto na yung aming kubo. Konting-konti na lang at matatapos na. Yun lang.